Masaya raw ang ina ni Carlos Yulo na nagbunga lahat ng kanyang sakripisyo. Pero inamin din niyang may tampuhan sila ng anak. Ang pinagmulan niyan, alamin sa aking report. Naging saksi ang pamilya ni Carlos Yulo sa bawat paglundag niya sa mga balakid para abutin ang kanyang pangarap. Kaya nang makamit ang 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics, labis ang kanilang pagbubunyi. Ang kanyang inang si Angelica, masaya raw na nagbunga na ang mga sakripisyo ng anak. Ngunit pag-amin niya, meron silang tampuhan. Ang ugat, pera. Masama yung loob ko, parang, syempre andun yung pain na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Ganun pa rin naman kami, tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy, sa perception niya, meron. Sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Natanong si Angelica kung magkakaayos pa ba silang mag-ina. Depende yan Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No. Sinusubukan naming kunin ang reaksyon ni Carlos tungkol sa pahayag ng kanyang ina. May hiling naman ang ama niyang si Mark Andrew. Congrats, Nak. Love you too. Sana mag-usap-usap tayong family. Matapos na yung natin. Hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, magbanding tayo, magbalikan na lahat. God bless you and congrats, Nak. Labang Pilipinas. Nangako si PNP Chief Romel Marbil na ibabalik niya ang ilan sa inalis na police security ni Vice President Sara Duterte. Pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, ibalik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you. Giit ni Marbil sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi politika ang pag-alis sa ilang police security ni Duterte. Wala rin daw banta sa buhay ng bise, batay sa threat assessment ng Presidential Security Command. Isinasaayos rin daw ng PNP ang deployment ng mga pulis. May 31 pulis pa rin daw na naiwan sa bise, bukod pa sa 358 na tauhan ng AFP. Nauwi sa engkwentro ang rescue operation sa 2 Chinese na dinukot umano sa Makati nitong Sabado. Sumugod ang mga taga-PNP anti-kidnapping group sa isang bahay sa Angeles City sa Pampanga. Doon daw dinala ang 2 biktima, batay sa impormasyon mula sa Chinese police attaché. Nasa jeep ang 2 Chinese habang naaresto ang 2 suspect na Chinese nationals din. Nakuha sa kanila ang ilang baril, iba't ibang klase ng jungle knives at drug paraphernalia. Walang pahayag ang 2 suspect na nahaharap sa reklamong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of firearms. Nasawi naman sa engkwentro ang isang pulis habang sugatan ang isa pa. Ilang senador ipinatitigil ang nakatakdang toll hike ngayong buwan. Hindi pa raw kasi maayos ang contactless system o RFID sa ilang expressway. Depensa ng Toll Regulatory Board, inaprubahan nila ang petisyon dahil naipon na ang mga dapat increase noon na hindi pinayagan. Ang Metro Pacific Tollways Corporation na operator ng NLEX, SCTEX, CALAX at Cavitex, sinabing pinapalitan na nila ang mga nagkaaberyang RFID reader.
Pagbubukas ng mga klase sa Navotas at Malabon, muling napurnada dahil sa pagbaha. Hindi pa rin naaayos ang nasirang floodgate doon na makatutulong sana lalo kung high tide. Fish kill na itala sa Lake Buhi sa Camarines Sur. Halaga ng pinsala umabot na sa mahigit 17 million pesos ayon sa Local Lake Development Office. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang kaso ng sexual harassment sa isang artista ng GMA Network. Walang binanggit na pangalan si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Pero sabi niya, nais niyang mabigyang linaw ang iskandalo na nangyari noong nakaraang buwan, kaya ipapatawag ang mga kinatawan ng GMA sa pagdinig. Hindi po natin sinasabi na may sabit dito ang GMA7. Hindi po. Ang sinasabi po natin dito, kailangan magkaroon ng malinaw na pagpapaliwanag sa komite ng mass media ang naganap na ito. Sapagkat ito po ay public information. Ayon sa GMA Network, nakikipag-ugnayan na ito sa komite ni Senador Padilla at kinumpirmang magpapadala ito ng kinatawan sa pagdinig. Nanalasa ang buhawing yan sa Cavite City. Sa lakas ng hangin, pumihit at napaatras ang isang sidecar. Nilipad din ang iba't ibang debris. Sinubukan tumakbo ng isang aso pero pati ito animoy natulak ng malakas na hangin. Nagtagal ng hanggang 10 minuto ang buhawi na sinundan ng malakas na ulan. Balota ng GMA Pictures at GMA Entertainment Film umani ng papuri. Di pa rin ako mawawala ng pag-asa. Kaya nga ako teacher. Yung experience ko dito sa Balota sobrang priceless. Kaya sabi ko, naku, nagpapasalamat talaga ako na nagawa ko talaga ito. Give me my money! Ilang sparkle artist kumasa sa Just Give Me My Money trend. Give me my money! Derek Monasterio. Give me my money! Mark Bautista. Just give me my money! Ay, kagig. At Jessica Villarubin. Just give me my money! Uy! Walang pa kayo, Na biktima. Ang katuwaang yan, libo-libo na ang views sa Instagram. Nation's girl group na Girls' Generation nag-celebrate ng 17th anniversary. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.